Siyempre, sasagot. Sasagot ang Malacanang kay Martin Romualdez. O ano ang sagot ng Malacanang kay Martin Romualdez? Pasok. Tingin ng Pangulo dahil nga po, una po, 2025, nung nakikita niya na mayroong mga anomalya, siya po ang nagpautos na magpaimbestiga. O, isa pa tong parang si Trillanes, paulit-ulit. Paulit-ulit. Hindi daw patama kay BBM yun. Tangina nito, inutil talaga eh. Boba talaga tong hayop na ito eh. Hindi daw kay BBM patama yung sinasabi ni Martin Romualdez. Kanino? Tangina nito. Kanino? Sabi niya, executive. Sabi niya, check nyo yung distrito ko. Walang ghost project. O, sinong sinasabi? Kaya yung distrito yung pinapacheck niya na may mga ghost project. Pag sinabing executive, sino yun? Si Bongbong man yun. Yun ang tinakbuhan niya. Puta, hindi nyo ba alam yun? Hindi nyo ba alam na ang executive, presidente, tsaka vice president, hindi naman pwedeng isisi ni Martin to kay Inday Sara. Hindi naman signatory si Hindi naman, wala namang authority si Inday Sara. Ang trabaho man lang ni Inday Sara, hintayin mamatay si Bongbong para maging presidente siya. Yun lang. So, pag sinabing executive, hindi damay si Inday Sara doon. Si Bongbong lang. Dahil siya lang naman pumirma ng budget. Oh, alak ng tinapay talaga to si Claire Castro. Tapos, may kipagdebate ka kay Inday Sara? Ganyan ka kabobo? Sa akin lang, hindi ka naman nanalo eh. Pag sinabi po nating executive, hindi lamang po ang Pangulo ang nasa executive. Tanga talaga, no? Putang ina, bobo. Tapos, ang ito nakakatawa, yung mainstream media, hindi siya kinorek. Ma'am, when you say executive, we are referring, or yung reference niyan, or yung pinatutungkulan niyan, ma'am, presidente. Executive, legislative, judiciary. Legislative is, headed by, two houses, or divided into two houses. President, Speaker of the House, Senate President, and a Supreme Court, which is Judiciary. Co-equal body. Tanggalin natin Judiciary sa pagpuproseso ng budget. Tatlo lang yan. Senate, Congress, and President, and Executive. Ang pinuno ng Congress, si Zaldico. Si Romualdez. Ang pinuno ng Senado during that time, si Chis Escudero. Ang Executive, si Bongbong. Sino pa ibang Executive? Yun na nga yung sinasabi ko. Nung nag-post ako sino bang pinatutunguhan ng executive? Yung asawa ba ng executive? Hindi. Yung binoto ng taong bayan na presidente, siya ang magiging pinuno ng executive branch ng Pilipinas. Anong sinasabi mong maraming executive, miyembro ng executive? Tanga. Tangina nito talaga, inutil. Kaya nga po, nagkaroon ng ICI, hindi lamang po nanatili na ad hoc committee ang mag-i-investigate, nag-create ng independent investigating body para po hindi masabing merong kino-cover up, lalong-lalo na patungkol sa DPWH. Sino nga yung executive, ma'am? Kung hindi si Bongbong yung executive, sino? Pakisagot na lang. Sinabi mo rin lang naman, hindi si Bongbong yung executive, hindi lang siya ang executive. Sino pa? Sino pa, ma'am? Hindi niya naman sinagot kung sino yung executive. Ang sinabi lang niya, paulit-ulit, si Bongbong nga ang nagpa-imbestiga nito. Paano nga siyang hindi magpapa-imbestiga? Inasunog siya eh. Pinagyabang niya nung SONA niya, 5,500 flood control projects. Tapos, nung pinuntahan yung mga flood control projects, nawawala. Tapos ngayon, kunyari, galit siya. Kunyari, nagtayo siya ng ICI para hindi siya masisi. Kunyari, pinapahuli niya si Zaldico para hindi siya masisi. Ngayon, pinapatrabaho niya kay Boying Rimulya, eto si Romualdez para hindi siya masisi. Kaya ganito sinasabi ng spokesperson, hindi si Bongbong yun. Walang alam yung tao, bobo yun eh. Walang alam yun sa pagnanakaw, tanga yun eh. Ang alam lang nung kumain tsaka matulog. Alak na tinapay ito si Claire Castro talaga. At sa ating po nadinig ni statement ni dating speaker, sinabi po niya na ang pag-i-implement on the ground. So, kaya nga po siguro sa ngayon, naiimbestigahan din po ang ibang mga naging opisyal ng DPWH. So pag sa executive, DPWH lang. So, gumalaw ang DPWH dito ng sila-sila lang. Alam mo ba, Claire Castro, na ang DPWH is reporting directly to the President. And the President, si President Marcos ang naglagay ng Department of Public Works and Highways
secretary. Kay Bunuan. Alam mo ba na siya naglagay dyan? O paano mo sasabihin na wala siyang kinalaman dyan? Direkta niyang pinatatakbo yung ahensya na yan. Part yan ng cabinet secretaries, niya si Bunuan. Walang hiya ka talaga, oh. Bobo ka talaga, Claire Castro, walang hiya ka. Saan ka ba talaga nagabugasya sa pinaka magaling na gawaan ng diploma diyan sa Recto? So even as alter egos of the president, itong mga cabinet secretaries, and ultimately, yun nga po, sa kanya ang command responsibility as the president, hindi po ganun ang tingin ng Pangulo. He doesn't feel that he is being blamed by the former speaker. Yes, because being the commander-in-chief, being the chief executive, ano po ba ang mandato ng isang presidente? Hindi po ba linisin ang mga anomalya sa gobyerno kahit tamaan na ang kanyang administrasyon? So ang ibig sabihin po nito, nung nakita niya, being the president, meron siyang obligasyon na paimbestigahan to at linisin ang kalat na nangyayari sa kanyang administrasyon. Kung meron man. Oy, so wala. Ina kung meron man, nagkakagulo na. Nagpaimbestiga nga siya dahil alam niya meron tapos sasabihin mo kung meron man. Tangin ng Claire Castro na ito. Sabi ko, pero somehow, bilib na bilib ako kay Claire Castro kasi meron taong bobo pero walang taong katulad ni Claire Castro. Wala mga bossing. Ito pa, yung isang sagot ni Claire Aso. Ito pa. Wala siya sa mga hirit ni na dating Speaker Martin Romualdez at Vice President Sara Duterte. At live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Maricel, ano ba? Grabe no. Kasi yung tanong kanina nung ni Ivan Mayrina, sabi niya, so ang pagkakaalam ng presidente, being DPWH Secretary Bunuan is his alter ego, being siya ang nagpapatakbo ng ahensya na ito, feeling niya talaga wala siyang kasalanan dito. Yes, wala. Anak ng tinapay. Tama yung sinabi ni Irise kahapon. Oo it's either may sinabi siyang mga words kahapon na yung isang bagay or incompetency. Incompetent siya, ibig sabihin, which are both impeachable offense. Yun yung sinasabi ni Irise nung in-interview namin siya. It's either this or it's a question of this and competency, which is both impeachable offense. So dapat talaga ma-impeach ito presidente na to. Matangin mo walang alam, inamin ng spokesperson niya na ang interpretasyon ni Bongbong sa mga ahensya ng gobyerno niya wala siyang pananagutan kung sumablay lahat yan. Siya naglagay ng tao dyan. Siya nag-approve ng budget pero wala siyang kasalanan. Bilib ako talaga. Bilib ako dito kay Claire Castro. Sagad ang pagiging tarantado nito. Sagad ang pagiging tarantado nito. Kung sino man ang mga magulang nito, putang ina, magbunyi kayo. Nung nagtangkangan kayong mag-asawa, puta, nakabuo kayo ng tarantadong tao. Wala pa tarantado na buhay sa mundo kung hindi si Claire Castro. May bobo at tanga, si Bongbong Marcos yun. Pero yung tarantado, yung tarantado at gago, bukod tangi si Claire Castro ang may hawak ng corona niyan. Ang mga bagong pahayag dyan ng Malacanang. Ruth, alam mo, hindi naniniwala ang Malacanang na laglagan yung nangyari doon sa pagbibitiw ng mga mensahe ni dating House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng isang video message. Tungkol nga ito doon sa sinasabing korupsyon sa budget at iba pang anomalya. Ang sabi ng Malacanang dyan, hindi lang naman si Pangulong Marcos ang bahagi ng executive branch. Hindi saklaw ng Malacanang dabdab. Hindi daw laglagan yun. Anong tawag nyo ron? Joke lang yun. Ibang klase. Ito talaga dito makikita manhid. Matigas ang muka. Mas makapal pa sa swelas ng alpombra yung muka nitong administrasyon na ito. So ibig sabihin wala talaga silang tatanggapin anything na galing sa kahit kanino na hindi sila nagpe-perform ng maayos. Wala. Ganyan ang legasiya ng gobyernong ito, maging manhid. Walang iya. Pantaki mo, klaro. Kaya nga sabi ko ito kasi si Romualdez, tanga rin kasi. Sinabi niya sana yung pangalan ni Bongbong Marcos para tapos na. Hindi. Executive, alam naman bobo to si Claire Castro. Hindi niya talaga maintindihan yung ibig sabihin nun. Kahit grade 2, mas magaling pa dyan sabihin mo na kasi yung pangalan susunod na vlog mo. Be specific. Sino sa executive? Kasi bobo Ikaw talaga, Martin, ha? Halatang palabas nyo lang yan ni Bongbong Marcos yung ginagawa nyo, ha? May ni dating Speaker Romualdez. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Claire Castro matapos sabihin ni Romualdez sa kanyang video message na hindi siya papayag na maging fall guy sa isyu ng korupsyon. Sinabi pa ni Romualdez na mas lohikal sabihin na command responsibility ng sangay ng ehekutibo ang national budget at hindi ng Kongreso. Sagot dito ni Jose Castro, kaya nga mismong si PBBM ang nag-utos na imbestigahan ang mga anomalya sa flood control project dahil ayaw niya ng cover-up at gusto
gusto niyang panagutin kung sino man ang may sala. Ito rin daw mismo ang dahilan kung bakit binuo noon ang Independent Commission on Infrastructure o ICI. Hindi naman masagot ni Yuse Castro kung kamusta na ang relasyon ng Pangulo sa pinsan na si Romualdez. Pero mula raw nang italaga siya bilang Palace Press Officer ay hindi niya pa nakitang mag-usap ang dalawa. Naritong bahagi ng pahayag ni Yuse Castro. Kung ano po ang magiging depensa sa mga maaaring pag-aakusa kay dating Speaker Romualdez ay kanya pong depensa po yun. At kung sinasabi niya po na ang executive ang may command responsibility, kaya nga po nagpautos ang Pangulo. Hindi po tinulugan, walang pagka-cover up. Di yun. Di mo naintindihan sinabi ni ni Martin Romualdez eh. Ang sinabi ni Martin Romualdez, Claire Gonggong, ang sinabi niya, hindi lang kami ang may kasalanan dito. Kung hindi, pati ang executive. At when you say executive, yung buo, kabuuan, lahat yun. At sino ang leader nun? Si Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Ilan lang naman ang branches of government? Tatatlo lang yan. O, legislative, judiciary, tsaka executive. Sino ang representative ng executive? Si Bongbong. Alam ka naman si Bunuan. Gago talaga eh.